Hindi lahat ng alam mo kailangan sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan ilabas. At hindi lahat ng nangyayari sa'yo kailangan i-post. Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay tahimik. Hindi kailangan ipagsigawan. Hindi ito tungkol sa pagtatago ng totoo, kundi sa pagiging matalino kung kailan ka dapat magsalita at kung kailan mas mainam ang pananahimik. Pag-uusapan natin ang 8 bagay na mas mabuting hindi mo basta-bastang ibinabahagi kahit kanino. At bago tayo mag-umpisa, subscribe at like ka muna sa channel ko para updated ka parate sa mga motivational videos ko. At simulan na natin. Walong bagay na mas mabuting itago ayon sa Stoic wisdom. Number 1. Edad. Hindi ito sukatan ng halaga. May mga bagay sa buhay na palaging tinatanong sa atin, ilang taon ka na? Minsan, simpleng tanong lang ito. Pero sa likod nito, may kasamang paghuhusga. Kapag bata ka pa, sasabihin nilang kulang ka pa sa karanasan. Kapag medyo may edad ka na, iisipin naman nila, huli ka na. Pero ang tanong, talaga bang sukatan ng kakayahan, karunungan, o halaga ang edad? Sabi ni Marcus Aurelius, isa sa mga pinakarespetadong Stoic philosopher, ang buhay ay maiksi at maaaring mawala ito kahit kailan. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang dami ng taon mo sa mundo. Pero hawak mo kung paano mo ito ginagamit. Kaya anuman ang edad mo ngayon, 18 ka man o 58, huwag mong hayaan itong ikahon ka. Huwag mong sabihin, wala pa ako sa edad para gawin yan. O, tapos na ako sa panahong para mangarap. Ang totoo, may mga 20 anyos na tumigil ng mangarap. At may mga 60 anyos na ngayon pa lang nagsisimula ulit. Ang Stoic way of thinking ay simple pero malalim. Huwag mong hayaan ang bilang ng taon ang magdikta kung gaano ka kahalaga. Dahil ang tunay na sukatan ng isang buhay ay hindi edad, kundi kung gaano ka nabuhay ng may saysay, dignidad at direksyon. Kaya kung may gustong gawin ang puso mo at pinipigilan ka lang ng takot na baka huli na, alalahanin mo ito. Ang panahon ay hindi kalaban. Ang pag-aalinlangan mo ang tunay na humahadlang. Hindi mo hawak kung ilang taon ka pa mabubuhay. Pero hawak mo kung paano ka mabubuhay simula ngayon. Number 2. Pera. Tahimik ang tunay na mayaman. Sa mundong ito, parang laging sukatan ng tao ang kung gaano karaming pera ang meron siya. Kapag maganda ang suot mo, may sasakyan kang mamahalin, may mga taong biglang lalapit. Pero kapag simple lang ang itsura mo, madalas hindi ka man lang mapapansin. Nakakalungkot, pero ito ang realidad. Iba ang trato sa'yo kapag alam nila ang laman ng bulsa mo. Pero ang tanong, iyan ba ang tunay na yaman? Yung pansin ng tao, yung paghangang panandalian. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, ang tunay na kayamanan ay ang marunong makontento. Hindi ito nakikita sa bank account. Hindi rin ito nasusukat sa dami ng ari-arian. Ito'y nararamdaman sa puso ng taong tahimik, payapa, at hindi kailangang ipagyabang ang meron siya. Dahil ang taong tunay na mayaman, hindi palaging kailangan ng spotlight. Hindi niya kailangan ng palakpak para mapatunayan ang halaga niya. Tahimik siyang nabubuhay, pero buo ang loob. Hindi masama ang umasenso. Hindi kasalanan ang yumaman. Pero sa panahon ngayon, kailangan mo ring piliin kung kanino mo ibabahagi ang tungkol sa pera mo. Dahil hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay totoo, at hindi lahat ng interesado ay may mabuting layunin. Kaya habang pinapalago mo ang buhay mo, palaguin mo rin ang karunungan kung kailan dapat manahimik. At sa katahimikan mo, matatagpuan mo ang yaman na hindi nababawasan, kapayapaan. Ang pera ay dumarating at nawawala. Pero ang dignidad ng isang taong marunong makontento, yung hindi kailangang ipakita ang lahat, iyon ang kayamanang hindi kayang nakawin ng kahit sino. Number 3. Ang lihim ng pamilya ay sagrado. Hindi perpekto ang bawat tahanan. Minsan may sigawan, may tampuhan, may hindi pagkakaintindihan. Normal yan. Dahil kahit dugo ang nag-uugnay sa inyo, magkaiba pa rin kayo ng isip, damdamin at pananaw. Pero ito ang hindi dapat malimutan.
Hindi lahat ng problema kailangang ipagsigawan sa mundo. May mga bagay na mas nararapat ayusin sa loob ng 4 na sulok ng tahanan. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic emperor, maging maunawain sa kapwa, pero maging disiplinado sa sarili. Ibig sabihin, kahit nasasaktan ka, kahit may hindi makatarungan, piliin mo pa ring maging mahinahon. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mong dangal. At para sa pangalan ng pamilyang kinabibilangan mo. May mga bagay sa pamilya na hindi kailangang ipagsigawan sa social media, sa kapitbahay, o sa ibang tao. Dahil ang tunay na pagmamahal, marunong magtago ng galit habang inaayos ang sugat. Ang tunay na respeto, marunong manahimik kahit puno ng emosyon ang dibdib. Hindi ibig sabihin nito na magbulag-bulagan ka. Hindi rin ito pagtanggap ng mali. Pero ito'y pagpili ng mas tamang paraan, isang paraan na may dignidad, may respeto at higit sa lahat, may malasakit. Ang pamilya ay parang tahanan, kung may sirang bubong, hindi mo agad sinisigaw sa kalsada. Inaayos mo, tahimik, may disiplina, may pagmamahal. Dahil minsan, ang pananahimik ay pinakamalalim na uri ng paggalang. Number 4. Hindi ka ang sakit mo. May mga araw na mabigat ang katawan. May mga panahong ang lakas mo ay tila nauupos. At sa likod ng mga ngiti, may iniindang hindi nakikita ng iba. Pero tandaan mo ito, hindi ka ang sakit mo. Hindi ikaw ang karamdaman, ang resulta ng check-up o ang listahan ng gamot na iniinom mo. Mas higit ka pa roon. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, ang simpleng pamumuhay ay isang uri ng tapang. At isa sa pinakamatapang na anyo ng pagiging buhay ay ang pagpili ng katahimikan kahit may dinadalang bigat. Oo, may mga oras na gusto mong ikwento ang bawat sintomas. May mga taong handang makinig, oo. Pero tandaan, hindi lahat ng nakikinig, nakakaintindi. At hindi lahat ng opinyon ay makakabuti. Minsan, ang labis na pagbabahagi ay nagdadala lang ng higit na pag-aalala o mas malalang stress. Kaya piliin mong panatilihin ang iyong dignidad. Huwag mong hayaang matabunan ng karamdaman ang kabuuan ng pagkatao mo. Kung may iniinda ka man ngayon, hawakan mo pa rin ang kumpiyansa mo. Dahil kahit humihina ang katawan, maaari ka pa rin maging matatag ang loob. Ang katawan ay maaaring mapagod. Ang laman ay maaaring masaktan. Pero ang pagkatao mo, ang respeto mo sa sarili, ang tapang mong manahimik, yan ang tunay na kalusugan. Number 5. Ang tahimik na relasyon. Sa mundong puno ng ingay, kung saan ang bawat detalye ng relasyon ay ibinubunyag online, nakakalimutang may mga bagay na hindi para sa matla. Ang intimacy ay sagrado. Hindi ito para sa likes. Hindi ito para sa content. Ito ay para sa dalawang taong pumiling magtiwala sa katahimikan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na kaligayahan ay nakadepende sa iniisip mo. At kung iniisip mong ang intimacy ay respeto, hindi mo kailangang ipagsigawan ito. Ang malalim na ugnayan, hindi kailangang i-broadcast. Dahil ang mahalaga, ramdam ninyong dalawa. Sa panahon ngayon, parang normal na ang oversharing. Post dito, kwento doon. Parang ang privacy ay unti-unti nang nawawala. Pero tandaan mo, ang pinakamatibay na relasyon ay hindi palaging maingay. Mas madalas, ito yung tahimik, pero buo. Tahimik, pero totoo. Ang relasyon na may lalim ay yung hindi nangangailangang patunayan ang kahit ano sa iba. Ang tiwala ay hindi base sa dami ng posts, kundi sa lalim ng koneksyon, sa respeto, sa pangunawa, at sa pananahimik na may laman. Kaya sa panahong halos lahat ay ipinapakita, piliin mong itago ang mahalaga. Dahil ang tunay na intimacy ay hindi mo kailangan ipaliwanag. Dama mo lang at sapat na yon. Number 6. Tahimik na kabutihan. Sa mundong puno ng flash, filters at hashtags, madaling makalimutan ang tunay na halaga ng paggawa ng mabuti. Minsan, kahit ang pagtulong, ginagawang palabas. Pero, Seneca ang nagsabi, ang kabutihan ay ginagawa hindi para sa papuri, kundi dahil ito'y tama.
Hindi ito transaksyon para sa likes. Hindi ito kwentong dapat palaging i-upload. Kapag ang pagtulong ay ipinagmamayabang, nawawala ang layunin. Ang atensyon ay napupunta sa tumulong, hindi sa mismong pagtulong. Ang kabutihan ay hindi dapat ginagamit bilang dekorasyon ng imahe. Ito ay dapat galing sa puso, hindi sa kamera, dahil ang tunay na malasakit, tahimik, totoo, at hindi naghahanap ng kapalit. Hindi lahat ng kabutihang ginagawa ay kailangang makita. Ang ibang tulong, mas epektibo kapag walang ibang nakakaalam. Dahil ang taong tumutulong nang hindi naghahanap ng papuri, siya ang may tunay na puso para sa kapwa. Kaya sa susunod na tumulong ka, huwag mo nang isipin kung sino ang makakakita. Isipin mo kung paano ka nakatulong at kung paanong sa simpleng paraan, naging instrumento ka ng kabutihan ng walang ingay. Number 7. Tahimik na plano, malakas na resulta. Hindi lahat ng iniisip mo, kailangan mo agad sabihin. Hindi lahat ng plano kailangang i-post, i-announce o ipagsigawan. Epictetus ang nagsabi, mas mabuting ipakita ang resulta kaysa mag-ingay tungkol sa balak. Bakit? Dahil ang plano na binunyag agad, madalas nawawalan ng sigla. Minsan, kapag ibinahagi mo na, may mga taong sadyang sisira, pipigil o manghihila pababa. Hindi lahat ay masaya para sa'yo. May mga taong makikinig hindi para suportahan ka, kundi para bantayan kung kailan ka babagsak. Kapag sobra ang ingay, nawawala ang focus. Pero kapag ginawa mo muna at hayaan mong resulta ang magsalita, wala nang makakakontra. Tahimik ang simula, pero malakas ang impact. Kaya kung may pangarap ka, alagaan mo ito na parang apoy. Takpan mo muna sa hangin ang ingay ng mundo. Hayaan mong uminit, lumakas, at kapag handa na, doon mo lang ilabas ang liwanag nito. Tandaan mo, ang tunay na plano, hindi ipinagsisigawan, ginagawa. At ang tunay na tagumpay, hindi inuulat, kundi pinaparamdam. Number 8. Hindi lahat ng iniisip, kailangan sabihin. Lahat tayo may opinyon. Lahat tayo may nasasabi sa isip. Pero ang tanong, lahat ba ng naiisip mo, kailangan mo ring sabihin? Ayon sa aral ng mga Stoic, ang tunay na karunungan ay hindi lang sa pagsasalita. Nasa pagpili rin ng pananahimik. Sa dami ng ingay sa mundo, ang isang salitang bitaw mo, pwedeng makasakit, pwedeng makasira, pwedeng hindi mo na mabawi. Hindi lahat ng opinyon mo tungkol sa ibang tao ay makakatulong. Minsan, ang iniisip mong katotohanan ay lasong dumarampi sa tiwala, relasyon, at respeto. Bakit hindi mo na manahimik? Bakit hindi mo na mag-isip kung makakabuti ba? Hindi dahil duwag ka, kundi dahil matapang kang pumili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Kung wala kang sasabihing makakatulong, mas mainam ang katahimikan. Kung galit ang nagtutulak sa dila mo, mas mainam ang paghinto. Dahil minsan, ang hindi mo sinabi, iyon ang nagligtas sa iyo sa gulo. Tandaan, hindi sukatan ng katalinuhan ang pagiging palasabi. Ang tunay na marunong, alam kung kailan tatahimik. Sa panahon ng ingay, maging tahimik na lakas. Ngayong narinig mo na ang lahat, iisa lang ang paalala. Hindi lahat ng alam mo, kailangan mong sabihin. Sa mundong paligsahan ng opinyon, ang tunay na karunungan ay matatagpuan sa pananahimik. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kalmado at tahimik na isip ang pinakamatibay na sandata ng matalino. Sa panahon ng ingay, kung saan bawat isa ay gustong marinig, ang pumipili ng katahimikan ay hindi mahina. Siya ang tunay na malakas. Kaya protektahan mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang magpaliwanag para lang tanggapin. Piliin mo ang kapayapaan kaysa validation. Dahil minsan, ang hindi mo sinabi, iyon ang naging proteksyon mo. Simula bukas, o kahit ngayon, subukan mong tanungin ang sarili mo, kailangan ko ba talagang sabihin ito? O baka mas mabuting manahimik ako? Dahil ang taong marunong manahimik ay taong hindi lang marunong, kundi tunay na malaya.